Hello, magandang araw po sa inyo lahat. Again, this is Roman Jonyoso. I'm a real estate broker na base dito sa Baguio City. Ang tanong, meron nga ba talagang kita sa pagpapaupa ng real estate property like condominium units? So, madalas pong sinasabi sa atin ng mga real estate broker or real estate agent na nagbebenta sa atin ng condominium para makuha yung interest natin na pwede nga natin itong ipaupa at balang araw pwedeng kumita ito. At ito na yung magbayad mismo ng condominium unit, maging self-liquidating siya. And balang araw sa atin na yung unit na napakaliit lang ng cash out. So, pwede nga bang mangyari yun? Sa ngayon, guys, ipapakita ko po sa inyo, hindi po ito by the book or hindi ito by the story of other people. Ito po ay mismong sarili kong experience sa pagpapaupa ng mga konting condominium units na nakuha natin. So, ito po siya. Papakita ko po sa inyo yung sample ng mga kita. This is not to brag you. Ito po ay para po at least makapagbigay ng inspiration sa inyo, magpagbigay ng encouragement na mag-invest din para sa sarili nyo at sa mga mahal nyo sa buhay. So, ito po, by the way, ang gamit ko pong platform sa rental business ko is booking.com. Pwede rin po kayong gumamit someday ng tinatawag nating Airbnb or Agoda. So, ito po yung Airbnb. Pwede nyo rin pong gamitin yan. Diyan nyo ipapaupa yung inyong mga condominium units. So, ito po yung financial overview. Dito po natin makikita kung magkano nga ba ang kinikita ko monthly sa pagpapaupa ng units ko. Last November 2016, I have 2 units for lease. So, makikita nyo po dyan, November, kumita po tayo ng 163,800 pesos. Noong December naman, kumita po ako ng 214,500 pesos. And last January, this is the revenue noong January. Makikita nyo po dyan, 234,000 pesos for a month. Ngayon, January, hindi pa po tapos ang ating ang buwan. Ngayon is January 29, 2017. So, meron pang 2 araw para madagdagan itong 23,000 na ito. So, what's my point? Ang point ko po rito, ipakita sa inyo na ang revenue ng pagpapaupa natin ay hindi rin ganon nating masasabi na dapat baliwalain kasi napakaganda po ng mga numbers na ito. So, this is 6-figure monthly revenue sa pagpapaupa. Masasabi nating passive income yan kapag ipapaubayan natin yan sa mga ibang tao. Sila na magtatrabaho para sa atin. Ipapamanage natin. Nagiging passive income siya kasi hindi na tayo nag-effort pero kumikita yung property natin or nagbibigay ng income sa atin. Pag sinabing passive income, ito po yung mga income na kahit hindi tayo magtrabaho, tuloy-tuloy na kumikita para sa atin. So, napakagandang, ito po, hopefully, makapagbigay po ito ng inspiration sa inyo, encouragement na makikita nyo, ang condominium properties, hindi po yan nawawala. Nandyan lang yan. Pag binili natin yan, ipaupa man natin yan o hindi, yung property natin, hindi naman nababawasan yan or hindi yan nananakaw kasi nandyan lang yan siya. Nandyan lang siya. So, ang kagandahan yan, kapag nandito kayo sa Baguio, for example, dito kayo bumili ng property, kapag nandito kayo sa Baguio, pwede nyo siyang perhan, bahay bakasyonan. Kapag wala naman tayo, pwede nating ipaupa. Hindi man ganito kalaki ang mga kitain natin kapag iisa lang yung property natin. Kasi ditong November, 2 property po yan na pinaupa ko. Itong December, 3 property yan. January, nadagdagan na naman po ng isa. So, ang kagandahan po nito, itong mga properties po na ito, malayo po ito sa downtown. Hindi siya ganun ka talaga makikita ka agad or accessible. Pero, ang kagandahan po nun, napapaupa ko pa rin siya. Kung makikita nyo, kahit malayo sa downtown, napapaupa pa rin ng maganda. And maganda po yung review niya. Makikita po natin dito. Ito po yung property natin. Makikita nyo po, 8.2/10 yung ating score. Ito po yung mismo actual sa booking.com. Pag nag-book tayo sa Baguio City, makikita natin itong property ko. So, makikita nyo po dyan, 8.2 yung review. And napakaganda ng feedback. Kasi kung makikita natin dito, kung magsa-search tayo, for example, ng property yan, makikita nyo, yung mga presyo, nasa 11,000, 6,600. So, yung sa atin is very competitive. Malayo siya, pero very competitive ang presyo. So, ganun po siya. Pag nasa downtown naman, for example, kumuha tayo ng
studio type na nasa downtown mismo or nasa mga tourist spots, pwede po natin ipaupa yan ng 3,500 or 3,000 pesos per night. So, kapag pagtitignan po natin yung mga studio type po na yon, para mamumuho na lang tayo ng mga 600 or 700,000 and then pwede na po natin siyang ipaupa. Yung unit natin pwede na maging self-liquidating balang araw. Siya na yung magbabayad sa sarili niya. At the same time, may natitirahan tayo pag nasa Baguio tayo. At mayroon pa rin tayong konting kita paminsan-minsan. So, babayaran natin yung monthly amortization natin. At the same time, meron tayong tirahan na sarili natin kapag nasa Baguio tayo. Kapag hindi naman natin ginagamit, papaupa natin siya, magbabayad siya ng sarili niya, and meron tayong konting kita. So, yun po yung kagandahan nun. Ako po ay, ang kagandahan po sa Passion Realty, yung sa realty namin, binibentahan namin yung mga clients namin ng condominium unit, pinapaliwanag namin sa kanila mabuti, and pagkatapos po ma-deliver yung property nila, pwedeng kami na rin po yung mag-manage, kami po yung mag-market ng property, kami na po yung maghahanap ng titira, kami na po yung, and papadala na lang po namin sa mga bank accounts ninyo yung kita po ninyo. So yun po yung kagandahan niya. Meron pong 3 paraan para kung paano kumita sa pamamagitan ng condominium investment or pagbili ng condominium. So, meron po tayong tinatawag na rentals, pre-selling price increase, and launching special discount. Ito pong rentals, pinakita ko na sa inyo kanina kung paano po yung pagkita rito. Okay? Ang babayaran lang po natin, kailangan natin asikasuhin dyan is 20% down payment. Usually, ang 20%, for example, 3 million yung property, ang 20% niya mga nasa 600,000. So, yung 600,000 na yon, kailangan nating bayaran yan. Mayroon pong mga kumpanya, pag pre-selling tayo, yung 20% na down payment natin, mismong 20% down payment, pwede po nating bayaran yun spread out. Naka-spread out po yan. Pwede natin siyang bayaran. Asan yan? Pwede natin siyang bayaran, yung 20% natin, pwede natin bayaran in 3 years time. Let's say, for example, 3 years nilang gagawin yung property. So, 3 years din natin pwedeng bayaran yung 20%, 0% interest. So, habang binabayaran natin yung tumataas ang presyo po nun. Average of 5 increase sa loob ng 3 taon. From the time na nag-launch yan hanggang matapos ang property natin, usually 5 times po siyang nagpapalit. So, ang kagandaan niya, kapag maaga tayo nakapag-reserve or maaga tayo nakakuha ng property, 5 beses or 6 na beses yung tataas ng presyo. Kung magkano yung itataas niya, yun po yung kikitain ng property natin kung gusto natin ibenta balang araw yung unit natin. And yung pre-selling special discount, usually po, nagkakaroon ng special discount sa tuwing may mga bagong ilo-launch na project ang isang kumpanya. Halimbawa, for the first 100 buyers who will reserve within the duration given, will have 100,000 discount. Ganun po. Kuminsan 150,000. So, depende po yan sa mga promo ng mga company. Pero bago nila i-launch yung property, for the first few clients, binibigyan po nila ng discount yung mga yan. So, ngayon, tama-tama, mayroong ilo-launch ang Vista Land dito sa Baguio City, for example. Yung mga makakapag-reserve, for example, ng 1 bedroom doon, magkakaroon ng 150,000 discount. So, hanggang March, gano'n, or hanggang February, magbibigay sila ng duration. Pag nagbayad tayo ng 20,000 reservation fee, meron tayong 100,000 discount. So, yung 100,000 na yun, considered as kita na rin natin yun. Okay? So, napakamura na nga, kumita pa tayo, na-discounted pa tayo. So, 3 paraan ng paano kumita sa condominium investment. Una is rental, pinakita ko sa inyo kanina, yung sarili kong rental business. Pre-selling price increase, mag-i-increase ng at least 5 times ang mga property from the time na i-launch yan. Nag-i-increase ang price yan. For example, yung original price niya is 2 million. Pag natapos yung building natin balang araw, ang presyo niya na yan is 2.5 million na. So, pag gusto nating ibenta balang araw yung property natin, after 2 years or 3 years nang ginawa yung property, pag binenta natin yon from price na 2.2 million tapos 2.5 na yung presyo niya, so meron tayong 500,000 na discount. So kapag nakakuha pa tayo ng special discount, usually nagkakaroon ng launching special discount yan. For example, nakakuha tayo ng 100,000 discount dyan sa launching, during the launching.
So, meron na tayong 600,000 discount doon sa example natin na gano'n. 600,000 nakita sa loob ng 3 taon kapag ganun yung scenario yung gagawin natin. Kapag gusto nating ibenta balang araw. Okay? Hopefully nakatulong itong video na ito sa inyo. So, maraming salamat po sa pakikinig. Marami pa po akong gustong ituro sa inyo. Antabay lang po kayo sa mga nagpa-follow po sa akin, sa mga subscribers ko sa email. So, ito po. Hopefully, nakatulong po ang video na ito sa inyo. So, maraming salamat po again. This is Roman Joe Anyoso. And have a blessed day.